Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. So, ngayon nga po ay nasa Luke chapter 4 na tayo. Sa aklat po ng Ebanghelyo ni Lucas. Kaya kung sa inyong mga hawak na Biblia ay buksan na po ninyo sa aklat ng Lucas chapter 4. At yan po ang ating pagbubulay-bulayan mamaya. Lucas 4, verse 1 to 13 po ang ating text ngayong umaga. Pero bago yan, dito po sa aklat na ito ay mayroon po tayong mga bagay na gusto ko nang ipaalala sa inyo, dahil ito nga po ay ang paglalarawan o pagtatala ni Dr. Lucas ng pangyayari naman sa buhay ng ating Panginoon nung siya ay tuksohin ng dyablo. Naalala nyo last week, yung ating pinag-aralan, yung huling bahagi ng Luke chapter 3, ay may kinalaman naman sa tinatawag nga nating mga genealogy o yung listahan ng mga angkan o ng angkan ng ating Panginoon. At doon sa pag-aaral natin yon last week ay kumbaga ipinokus natin kung tutuusin yung katuruan na may kinalaman talaga sa ating Panginoong Jesus. Kung sino ba siya, ano yung ipinapakilala ng genealogy o ano yung itinuturo ng listahan ng angkan niya tungkol sa kanya. At nakita natin doon na siya ay ang anak ng Diyos o tinatawag na nating 100% na Diyos. Bagamat siya ay tinuro din doon na 100% na tao, pero siya ay 100% na Diyos din. So ngayon, ang makikita naman natin ay yung pagtukso ng dyablo sa kanya. Na bago siya talaga tuluyang mag-umpisa ng kanyang ministeryo ay mayroon muna siyang pinagdaanan, sabi nga natin, na matinding training. At yung isang training ay ang pagdaanan, ang matinding tukso na ito ng ating Panginoong Jesus. At mamaya makikita natin, although siguro nga alam naman ng karamihan sa atin, nabasa na rin ninyo ito. Ang isang bagay na makikita natin dito na dapat ay matandaan natin, na sa pagtuksong ito ng dyablo sa Panginoong Jesus, makita natin na si Jesus ay nilabanan o sinagot yung mga tukso sa kanya ng dyablo sa papaanong paraan? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Jesus answers each temptation from Satan with the scripture. Diba? So tandaan po natin yan. Yan po yung isang mahalaga na dapat nating makita sa bagay na ito, sa kwentong ito, o sa nakatalang ito. Na kumbaga makita natin na si Jesus, di ba? Bilang alam natin na sinasabi ng John chapter 1, na ano nga daw siya? Siya ay ang salita. Di ba? Siya mismo yung salita. Kumbaga, siya may karapatan siya na sagutin na lang sa kanyang sariling salita si Jesus para labanan yung tukso sa kanya. Pero hindi niya ginawa yon. Kundi ang ginawa niya, dinala niya si Satanas sa salita ng Diyos upang labanan o kontrahin yung tukso na ibinibigay sa kanya. At ito po ay napakagandang o napakaliwanag na instruction din sa atin. Kaya nga tayong mga reform, mayroon tayong tinatawag na sola scriptura. Di ba? Na anong ibig sabihin nun? Na sinasabi natin na ang Biblia lamang talaga ang dapat na binabasihan natin. Kung ano ang tama na tinatawag nating pangahawakan natin sa ating pananampalataya. Bible alone. Di ba? So, pangalawa na makikita din natin dyan is yung
ano tawag natin dito? Pagkahalintulad ng pagtukso kay Jesus na alam natin mayroon ding isang pagtukso pa sa Bible na naunang pangyayari sa aklat ng Genesis chapter 3, di ba? So may pagkakahalintulad yan at titingnan nating mabuti kung ano yung pagkakahalintulad niyan mamaya, ano? Although sasabihin ko na sa inyo ngayon na sa pagtukso kay Adam and Eve, ang lugar na kanilang kinaroroonan ay yung tinatawag nating Garden of Eden, na kumbaga yung garden na yon ay tinatawag pa nga natin minsan na paraiso. Di ba? Bakit paraiso? Kasi yun po ay hardin na walang kasalanan. Pure, kumbaga, yung lugar na yon. Yun ay napakadalisay na lugar. Perpekto, sabihin na nga natin, na mundo yung lugar na yon. Pero ang kaibahan naman sa ating Panginoong Hesus nung siya ituksuhin, ay nasa disyerto siya. Na kumbaga, ito naman yung lugar na puno ng kasalanan. Ito naman yung lugar na matatawag nating representasyon na kung ano ang mayroon tayong mundo. Yung tinatawag nating fallen world. Na si Adam, wala pang kasalanan yung lugar niya, pero si Jesus, puno na ng kasalanan yung kanyang lugar kung saan siya tinukso. At dito makikita nga natin yung illustration o yung paglalarawan ni Apostol Pablo sa dalawa na ito, nasabi niya yung Romans chapter 5, makikita natin diyan na sabi ni Apostol Pablo, sinama rin lang natin na for though one man's disobedience all died, so also through one man's act of obedience all are made alive. Di ba? So yun yung paglalarawan ni Apostol Pablo sa comparison sa dalawang ito. Sa isang pag-disobey o isang paggawa ng kasalanan ng isang tao, which is si Adan, ang lahat daw ay naging makasalanan o lahat ay namatay. Pero sa paggawa naman ng kabutihan o ng pagsunod ng isang tao din, lahat naman o lahat ng mga nanampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. At makikita natin mabuti pa yan mamaya. So, sa pangyayaring ito o sa dalawang ito, makikita din natin na sa ginawa ni Adan at sa ginawa ng ating Panginoong Hesus ay mayroong tinatawag natin na si Adan, yung first Adam, at si Jesus naman yung second Adam. Na kumbaga kay Adan, tayo ay dinala niya o sabi nga natin, inilubog niya tayo lahat sa pagkakasala o sa kasalanan. Dinala niya tayo lahat sa kalalagayan na makasalanan ang lahat ng tao. At dahil sa kasalanan ay nagdaranas tayo ng napakaraming kung ano-anong sakit sa buhay, hindi lamang sakit ng pisikal, kundi sakit sa lahat ng klase na mayroon tayo dito sa mundo. Pero makikita naman natin na si Jesus, dahil sa kanyang ginawa, pinuksan naman niya sa atin yung tinatawag nga nating pintuan ng buhay na walang hanggan. Na kung tayo nagtitiwala sa kanya, ay makakamtan natin ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Di ba? So, yan po yung mga masasabi nating pagkakaiba o contrast ng dalawa na yun. At dito sa pag-aaralan natin, kung tutuusin, dalawa lang naman talaga yung bibigyan natin ng pansin. Dalawa lang yung bibigyan natin ng pagpapaliwanag. At ang dalawang ito ay yung salitang providence at saka provisions. At mamaya ay makikita natin yan. So bago po natin basahin ang salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. O aming amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay lumalapit nga po kami sa inyo at aming ipinagkakatiwala sa inyo ang inyong mga salita na aming pong babasahin. Dahil nga kami po ay nangahawakan
sa sinabi nyo nga rin sa inyong salita at sasabihin nga rin mamaya ng aming babasahin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus na ang inyong salita o ang mga nananampalataya sa inyo ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi nabubuhay sa salita na nagmumula sa inyong mga bibig. Kung kaya't ang inyong mga salita namin pong tutunghayan ngayon, Panginoon, ay umaasa po muli kami na ito nga po inyong talagang gagamiting mga salita na salitang buhay na titimo, Panginoon, sa aming mga puso't isipan at magbibigay sa amin ng pagbabago, magbibigay sa amin ng panibagong lakas, magbibigay sa amin ng panibagong init ng aming pananampalataya upang patuloy nga po kaming magnais na sundin ang inyong kalooban at ibigay sa inyo ang nararapat na pagluwalhati sa lahat po ng aming mga gagawin, sasabihin at iisipin sa araw-araw po ng aming buhay. Ang lahat pong ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Ito'y dinadalangin namin sa pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Buksan po natin, nabuksan na nga pala ninyo, sa Lucas chapter 1. So atin pong babasahin ang Lucas chapter 1. Lucas chapter 4, verse 1 to 13. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Atin pong pakinggan ng may pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Si Jesus, na puno ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, at nang makalipas ang mga araw na iyon, ay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito'y maging tinapay. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin at ang lahat ng ito ay magiging iyo. Sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito, sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel na ikaw ay iingatan at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay. Baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato. At sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Nang matapos na ang dyablo sa lahat ng panunukso, lumalayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na kumilos sa ating mga puso't isip at siya ang magtanim ng mga katotohanan ito sa ating mga puso't isipan. Okay. So sabi nga natin, ang unang-unang ating titingnan ay yung tinatawag nga po na God's providence o yung naisasalin lang natin sa Tagalog sa wikang ang pagkilos o pagngangalaga ng Panginoon sa buhay natin. Dito makikita po natin sa binasa natin na talagang in-emphasize o pinagdiinan po ni Lucas na ang ating Panginoong Jesus, sabi diyan, ay
puspos ng banal na espiritu. Nasa kanya ang banal na espiritu at ano ang nangyari? Sabi diyan, ang banal na espiritu ang nagdala sa kanya mismo saan? Sa ilang. Ano ang ginawa niya sa ilang? Siya po ay ginawa ang nararapat na paghahanda para siya ay bago siya mag-umpisa sa kanyang ministeryo, at ang paghahanda na ginawa niya ay ang fasting. Sa karamihan sa atin, familiar pa ba tayo sa gawain na ito ng isang mananampalataya? Mayroon pa ba ditong nagpa-fasting? O puro fast eating na lang? Kain na lang ng kain. Wala nang fasting. Well, actually, kailangan din po nating bigyang liwanag ito. Kasi pag sinabing fasting, ang karamihan, ang iniisip, kaya sila magpapasting kasi mayroon silang matinding gustong hingin sa Diyos. At iniisip nila na pag nag-fasting sila, didinggin ng Diyos yung kanilang panalangin. Nung una, ganyan din po ang paniniwala. Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo nagpa-fasting. 3 bagay. Ang fasting po ng isang totoong nananampalataya sa Panginoon, number 1, kaya siya nagpa-fasting. Anyway, pag fasting, ang ibig sabihin nun, hindi ka kakain o hindi ka inom. So, yun po yung fasting. Pero habang nagpa-fasting ka, ito dapat yung natututunan mo. That everything that you have comes from God. Kaya ka nagpa-fasting para paalalahanan mo ang iyong sarili na lahat ng mayroon ka, na lahat ng mabubuting bagay na mayroon ka ay galing sa Diyos. Sa Kanya lang talaga lahat ng gagaling. Second, so that you will remember that you are utterly dependent upon God. So dahil sa Kanya lahat ng gagaling, pangalawa, dapat nakadepende ka lang talaga sa Kanya. Wala kang ibang aasahan, kundi siya lang talaga. Pangatlo, dahil nga ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat, ito, God is better than anything, or God is better than any of the gifts that He gives. Ibig sabihin, ang Diyos ang mas mabuti o mas maganda, mas importante kahit sa ano pa mang bagay na ibinibigay niya sa iyo. Kasi nga, di ba, maraming mga tao na mas pinapahalagan nila yung tinatawag na pagpapala kaysa nagpapala. Pero ang sinasabi dito, pag nagpapasting ka, dapat makita mo na mas mahalaga yung nagpapala kaysa mga pagpapala. Nai-gets nyo? So, yun po ang itinuturo dapat sa atin pag tayo nagpapasting. Yung ikaw ay nakadepende lang talaga, tinuturuan tayo ng Diyos na nakadepende lang talaga tayo sa Diyos at wala nang iba pa. Yun. So, yan po yung kinalalagyan o yan po yung pinagdalhan ng banal na espiritu kay Jesus. Kumbaga makikita natin, nandun siya talaga para gawin yung kalooban ng Diyos. At siguro may naalala pa kayo na isa pang matatawag nating matapat sa Diyos na dumaan din sa tukso ni Satanas. Sino yun? Sa lumang tipan, si Job. Diba? Ano nangyari nga kay Job? Well, sabi doon sa kwento, isang araw si Satanas nagpunta sa presensya ng Diyos, nakapunta pa pala, inaalaw pa ng Diyos. Hindi natin alam kung paano yun, Kasi makasalanan si Satanas eh. Pero sa madaling salita, nakausap niya ang Diyos. At ano sabi sa kanya ng Diyos? Di ba yung tanong sa kanya, Satanas, saan ka na naman nanggaling? Sabi ni Satanas, parito lang ako.
Pero sabi ng tanong sa kanya ng Diyos, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Yung aking matapat na lingkod na si Job. At alam na natin kung ano nangyari sa mga sumunod. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagdala kay Satanas ng atensyon tungkol kay Job. Hindi naman napansin ni Satanas si Job eh. Pero ang Diyos ang naglagay kay Job ay kay Satanas ng pagkakataon para mapansin si Job. Anong sinasabi natin dito? Si Jesus, masasabi natin na talagang ginagawa niya yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Bakit? Kasi ang banal na espiritu ang nagdala sa kanya doon sa disyerto. Pero ano nangyari sa kanya? Habang ginagawa niya yung kalooban ng Diyos, doon niya na-encounter yung napakatinding tukso sa kanyang buhay. So diyan po natin makikita, mga kapatid, na pag sinabi nating God's providence, ay makikita natin na kahit sa panahon na ikaw ay nasa gitna ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka ligtas sa tukso. Hindi ka ligtas sa sakit o kabiguan. Okay? Dahil dito makikita natin ng ating Panginoong Hesus ay talagang perpekto siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito yung unang-unang pagpapakita ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung siya ay maghanda bago pa pumunta sa ministeryo. At siya ay nagpapasting para ihanda ang kanyang sarili na magdepende lang sa Diyos. Pero sa panahon na iyon, dumanas siya ng pagtukso ni Satanas. Mahalaga po ito para sa ating mga mananampalataya. Alam niyo bakit? Kasi po, marami na rin akong narinig. Siguro kayo nararanasan po ninyo. Sinasabi nila, Pastor o brother, bakit nung nagdesisyon ako na sumunod sa Diyos, lalo na nung nagdesisyon ako na maglilingkod talaga ako sa Kanya, bakit parang tumindi yung nararanasan kong pagsubok? Tama kaya yung ginagawa ko? Hindi kaya nalilis ako ng landas, kaya ako pinapalo ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, ang sinasabi po sa atin dito ngayon, hindi kumo o hindi dahil sa dumadanas ka ng pagsubok o dumadanas ka ng sakit, dumadanas ka ng kabiguan, ay wala ka sa kalooban ng Diyos. Kasi ang sinasabi dito, kahit ikaw ay nandoon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka ligtas sa pagsubok. Hindi ka ligtas sa sakit ng kalooban. Hindi ka ligtas sa kabiguan. Kasi marami mga nagsasabi din, na ako na marami na rin akong na-encounter na ganyan dati, lalo na nung bago pa akong Kristiyano at nung nag-aaral din ako sa Bible School. May mga nagtuturo na sabi nila, ikaw ay Kristiyano na, ano daw? Wala na, all is well na. Mawawala ang lahat. Pero dito po, sa ipinapakitang halimbawa sa atin ng Diyos sa pamagitan mismo ng ating Panginoong Hesus, 100% sure na sure ako na 100% kalooban ng Diyos yung ginagawa niya. Pero ano yung kanyang naranasan? Matinding pagsubok. Matinding pagtukso. Makita nyo nga doon sa huling bahagi ng binasa natin, di ba? Sabi doon, pagkatapos siyang tuksohin ni Satanas, hindi na siya nagtagumpay, iniwanan niya si Jesus pansamantala. Pero ano sabi doon sa bandang huli? Hanggat magkaroon siya ulit ng pagkakataon, ibig sabihin, naaabangan niya ulit.
At yan din pong nangyayari sa atin. Hindi lang po tayo isang beses tutoksohin ng dyablo. Kundi aabangan, di ba sabi sa James, ang dyablo ay parang leon na laging nag-aabang sa mga Kristiyano kung kailan niya ito pwedeng masaktan o kailan niya ito pwedeng tuksohin ulit. Ano? So, huwag niyong isipin mga kapatid, na pag kayo ay mayroong pinagdadaan ng matinding pagsubok, ay nalilis kayo agad sa kalooban ng Diyos. Hindi po. Kasi may mga pagkakataon, actually maraming pagkakataon sa buhay ng mga mananampalataya na sabi nga, kung nangyari sa ating Panginoong Hesus, kung nangyari sa ating teacher, sa ating master, na siya'y nasa kalooban ng Diyos pero nalapitan pa rin siya ng matinding pagsubok, tayo pa kaya ng mga tagasunod niya ang hindi maranasan yun? Diba? So, yan po yung isang katotohanan na makikita natin na maaring ikaw kapatid ay nagdadanas ka ngayon, no? Ng sakit, ng kabiguan, ano? Pero sinasabi mo naman, pinipilit ko namang sundin ang kalooban ng Diyos eh. Pero nagdadanas ka pa rin yan. Huwag mong isipin na mali kaya itong ginagawa ko. Dahil makita nga natin na ang ating Panginoong Hesus, 100% tama yung kanyang ginagawa. Pero dinanas pa rin niya yung pagsubok na ito sa kanyang buhay. Ang isa pang ito, magandang katotohanan na kailangan natin ding tandaan sa bagay na ito. Na hindi ibig sabihin na kung ikaw ay nasa, kahit na ikaw ay nasa tamang daan, sabi nga natin, kahit na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka mawawala sa pagsubok, hindi ka mawawala sa sakit. Pero ano ang magandang pangako ng Diyos diyan? Psalm 23. Ang pangako ng Diyos, even though I walk into the valley of the shadow of death. Hindi ka ligtas kahit na matapat ka sa Diyos. Hindi ka ligtas sa sakit, hindi ka ligtas sa pagsubok, pero ang pangako ng Diyos, sasamahan ka niya kahit sa bangin ng kamatayan. Actually, kahit hanggang kamatayan, sasamahan ka. Diba? Yan po yung providence na maaasahan po natin sa Panginoon. Pangalawa, yung provision. At ano naman ito? Dito makikita natin ang ating Panginoong Hesus nga ay tinukso. Ano? Hindi na lang natin iisa-isahin yung tatlong tukso. Ano? Tatlo kasi yung tukso na ginawa ni Satanas sa kanya, di ba? At ano nga yung mga tukso na yon? Una, yung pinagagawang tinapay yung bato. Kasi nga nagugutom siya. Ano? Alam ni Satanas kasi sinamahan niya ang Panginoong Hesus ng 40 days and 40 nights at nakita niya hindi talaga kumain, hindi uminom. So after ng 40 days and 40 nights, alam niya gutom na. So tinukso siya na kung saan siya mahina. Ano? Na sinabi nga, gawin mo ng bato o gawin mo ng tinapay yung bato. Ano? Anong klaseng tukso yon? Yun po, yung tukso na nagsasabi na si Jesus ay ilagay na niya sa kanyang mga kamay siya na ang dumiskarte, sabihin na lang natin, para sa provision na kanyang kailangan sa pagkain. At ano ang ipinapakita nun?
Sinasabi sa kanya ni Satanas, gutom ka na. Kung talagang mahal ka ng iyong ama, dapat dinalang ka na niya ng pagkain dito. Naglatag na siya ng pagkain dyan. Eh dahil hindi niya ginawa, hindi ka mahal ng ama mo. Kaya ikaw nang gumawa. Kasi alam ko naman, kaya mo namang gawin. At kaya nga ba ni Jesus na gawing bato, ay gawing tinapay yung bato? Kaya niya. Hindi nga lang niya kayang gawing tinapay yung bato eh. Kaya niya pang paramihin yung tinapay. Di ba naalala niyo sa mga darating na pag-aaralan natin? Magpapakain siya ng libo-libo. Nagagamitin lang ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. At mabubusog na sila, sobra pa. Di ba? Alam natin kayang gawin ng Panginoong Hesus yun. Pero hindi niya kayang gawin yung kalimutan niya o pagdudahan niya yung pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. At yung pangalawang tukso, ano pa yon? Yung sinabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Basta sumamba ka lang sa akin. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi. Nasusulat, ang Diyos lang ang dapat sambahin. Kasi ang tukso naman na iyon ay gustong sabihin ni Satanas sa kanya, na sumamba ka lang sa Diyos-Diyosan, yung idolatry, at makukuha mo na ang gusto mo. Kasi nga, yun naman ang dahilan kung bakit nga pumunta ang Panginoon, di ba? Para iligtas ang sanlibutan. Sabi sa kanya ni Satanas, hindi ko na kailangan dumaan sa krus. Sambahin mo lang ako. Sa iyo na. Pagkakatiwala ko na. Kasi binigay naman sa akin yan. Ngayon, susuli ko sa iyo. Parang ganun yung usapan. Pero, maliwanag yung sagot nga ni Jesus. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. At yung pangatlo, yung nila sa tuktok, sabi doon, ng templo. At anong sabi? Magpatihulog ka dyan, di ba? Anak ka ng Diyos at sabi sa salita ng Diyos, iingatan ka na kahit hindi ka hayaang matisod man lang yung paa mo sa bato, baka masaktan ka. Anong klaseng tukso yun? Tukso yun sa yung tinatawag natin na pagsubok sa pangako ng Diyos. Na talaga nga ba? Naalala nyo nung pandemya, ang daming mga nagkakaproblema sa pag-iingat ng Diyos di ba? Na hindi na ako magmamas o hindi na ako mag-alcohol kasi ingatan naman ako ng Diyos. Hindi ako iiwas sa mga tao kasi ingatan ako ng Diyos. Yun po yung maling pag-iisip sa pag-iingat ng Diyos. At yun yung tukso ng diablo kay Jesus. Ingatan ka ng ama mo, di magpatihulog ka. Pero ano sabi ng Panginoong Hesus? Huwag mong subukan ang Panginoon. Mali yun na susubukan mo. Alam mo na nagbabarilan, tapos sasabihin mo, hindi ako matatamaan, punta ako dyan, iingatan ako ng Diyos. Hindi po ganun ang pananampalatayang ibinigay sa atin. Pero ngayon, ang ating pong titingnan lang na may kinalaman nga sa provision ng Panginoon ay yung una, yung provision tungkol sa tukso, sa pagkain. Dito nga, sinasabi sa kanya nga ni Satanas, di ba, na gawin mo ng tinapay yan kasi gutom ka Di ka naman mahal ng ama mo. Kasi kung mahal ka niya, di dapat. Alam niyang gutom ka niya. Tinalang ka na dapat niyan. Pero hindi. Kaya, dumiskarte ka na. Kaya mo naman Di ba? Kaya mo namang dumiskarte. At alam din natin, mayroon din kaparehong tukso yan tungkol sa pagkain. Ano yun? Yung tukso kay, nabanggit ko kanina, Adam and Eve. Tungkol din sa pagkain yung tukso na yun. At ano yung nangyari doon? Kay Adam and Eve. Lumapit si Satanas, sabi doon sa kwento. Kay Eva. Eva, totoo ba? Ayaw kayong pakainin ng Diyos. Di ba? Parang gano'n yung gusto sabihin ni Satanas
Hindi man lang kayo pinapayagan ng Diyos ng kumain ng kahit na anong bunga sa mga punong yan. Di ba? Yun yung sabi ni Satanas sa kanya. Sa tingin nyo, bakit ganun yung dating ni Satanas kay Eva? Anong gustong ilagay ni Satanas sa isipan ni Eva? Ganun din yung gustong ilagay niya sa isip ng Panginoong Hesus. Yung pagdudahan, yung katapatan ng Diyos sa kanya. Ano? Yung pagdudahan niya na ang Diyos ay mapagmahal. Pagdudahan niya na ang Diyos ay mapagbigay. Pagdudahan niya na ang Diyos ay hindi madamot. Ano? Pero ang gustong ilagay ni Satanas sa isip ni Eva, ay madamot ang Diyos. Pambihira naman siya. Kaya sinasabi ko sa iyo, maniwala ka sa akin. Ako yung totoong nagmamahal sa iyo. Kainin mo yung hindi pinapakain sa iyo. Di ba? Kasi makakabuti sa iyo yun. Ano? Mayroong isang pastor, ang pangalan niya Derek Kendler. Foreigner ulit to. Isa siyang Old Testament commentary. Kilala siya, marami siyang mga librong inilimbag na binabasa sa pag-aaral ng mga estudyante sa school, no? Sa Bible school. Sabi niya, so simple, sabi niya doon sa text na ito yung comment niya. So simple an act, so hard it's undoing. God will taste poverty and death before take and eat become verbs of salvation. Anong gustong sabihin ni Derek? Sinasabi niya, si Adan, sabihin na natin, si Adan at si Eva, napakadali lang yung kanilang ginawa eh. Ano? Kumain lang sila. Ano? Pero bago sabihin na natin, bago mabago yung resulta ng kanilang kasalanan, ano ang kailangan gawin ng ating Panginoong Hesus? Kailangan niyang pagdanasin ang kahirapan hanggang kamatayan. Diba? Ipinanganak siya bilang hari ng mga hari, pero saan siya ipinanganak? Sa umpisa pa lang na pag-aralan natin, di ba? Kahirapan na talaga. Kapanganakan pa lang, biruin mo. Sino ba sa atin dito ipinanganak sa sabsaban? Di ba wala? Pero ang ating Diyos o ang kaisa-isang anak ng Diyos, dinanas na yan. Umpisa ng kanyang buhay hanggang sa kamatayan para lamang mabago yung resulta ng kasalanan na ginawa ni Adam sa pagsuway nila sa Diyos. Kaya dito, si Satanas, yun yung gustong ilagay sa isipan ni Jesus. Ano? Jesus, take, eat. Kumuha ka na ng tinapay. Kainin mo na yan. Kasi hindi ka naman mahal ng iyong ama. He is not worth living for and dying for. Hindi siya karapat-dapat na magtiis ka para sa kanya. Umamatay ka lalo na para sa kanya. Dahil hindi kanya mahal. So mga kapatid, itong klaseng pagtukso na ito ay madalas din po na nararanasan natin pag tayo natutukso. Lalo na pagka andito ka, antindi ng pangangailangan mo, tas may nakita ka na wallet na puno ng pera na hindi naman sa'yo, matindi yung pangangailangan mo eh. Maaaring ang between life and death, nasa ospital yung mahal mo sa buhay, tas mayroong pera, laki. Sabi ni Satanas, kunin mo na yan, pangangailangan mo yan. Pero alam mo, sabi ng Diyos, hindi. Kasi hindi sa iyo yan. May mga tukso na darating sa atin na ganyan. At yan po ay ang tukso. Tandaan natin, tukso po yan ni Satanas. O kaya,
Eto ka, sabi nila, ano na ako, lagpas na ako sa kalendaryo, lagpas na nga, baka lalagpas na nga ako sa loto. Tapos wala pang someone, wala pa akong partner, wala pang ibinibigay ang Diyos. So kahit ano na lang, kunin ko na to. Pero alam mo naman na yan ay hindi para sa iyo. Kasi hindi naman talaga ibinibigay ng Diyos dahil alam mo, hindi tamang relasyon pag pinasok mo yan. Pero sabi ni Satanas, sige na. Hindi ka binibigyan eh. Kunin mo na yan, kailangan mo yan. So yan po yung mga tukso na pwedeng maulit sa atin bilang mga nananampalataya sa Panginoon. Pero alam nyo mga kapatid, yung ating Panginoong Jesus ay dumating yung araw na itong tuksong ito ni Satanas na kunin mo na, kainin mo na naging daan kung bakit tayo ay nasa mundo ng makasalanan at kung bakit tayo sinasabi ng salita ng Diyos ipinanganak ng makasalanan at nagkakasala, o sa madaling salita, kung bakit sinasabi ng Romans chapter 3:23, all have sinned and become fall short of the glory of God. Kung bakit tayo nagkaganon ay dahil doon sa simpleng salita na sinabi ni Satanas kay Adam and Eve. Kunin ninyo, kainin ninyo. At ginawa nila. Nabago yan ng ating Panginoong Hesus. Isang araw at gagawin natin mamaya, aalalahanin natin. Sinabi ng Panginoon, take it, this is my body which is given for you. Anong sinasabi sa atin dito? Sinasabi ng Panginoong Hesus nung sinabi niya yon sa kanyang mga alagad, una muna, at sinasabi din sa atin, na ang ating Ama, ang ating Diyos, ay nag-provides po sa atin ng ng lahat ng ating pangangailangan at wala na tayong hahanapin pa. Yan na po yung the best. Yung ating Panginoong Hesus ang ibinigay ng ating Diyos Ama para sa atin na makamtan natin yung ating pangangailangan. Kumbaga, ibinigay ng Panginoon yung the best. Wala kang ikukumpara, walang magiging katulad sa ano paman sa mundong ito. At yun ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Na sinasabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Ako ang tinapay ng buhay na siyang ibinigay ng Ama para tayo ay magkaroon ng katiyakan. Kung kaya, mga kapatid, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang tanong ko sa inyo, pagdududahan niyo pa ba ang kanyang pagmamahal? Pagdududahan niyo pa ba ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan? Kumbaga makikita natin dito na sa ginawa ng ating Panginoong Hesus ay ibinigay na niya sa atin yung pangangailangan natin at higit pa. Ano man yung iniisip mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ang sinasabi ng Panginoon, ibinibigay ko na sa iyo yung the best. Ibinibigay ko na sa iyo yung napakahalaga at wala nang hihigit pa. Mga kapatid,
dito sinasabihan tayo ng ating Panginoon na tayo bilang mga nananampalataya sa Kanya ay mamuhay ng may pananampalataya at huwag tayong mamuhay na katulad ng pamumuhay ng unang Adan. Kundi tayo ay mamuhay ng katulad ng pamumuhay ng pangalawang Adan. Na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Na kung tayo ay mamumuhay kasi ng katulad ng unang Adan, alam natin na mananatili tayo sa sumpa, mananatili tayo sa puot ng Diyos. Ngunit kung tayo mamumuhay ayon sa pangalawang Adan o sa pamumuhay na ibinigay na halimbawa sa atin ng ating Panginoong Hesus, ano ang makakamtan natin? Makakamtan natin ang pagbabago. Makakamtan natin yung tinatawag nga ni Apostol Pablo na new creation in Christ. At tayo ay makakamtan natin yung katiyakan na kung ano ang resulta sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagdanas niya ng kahirapan, pagdanas niya ng hanggang kamatayan para lang itong tuksong ito na kunin mo at kainin mo ay mabago ang resulta, ay tunay na makakamtan natin. Kung tayo ay mananampalataya at mamumuhay ayon sa halimbawa ng ikalawang Adan o ng ating Panginoong Hesus. So mamaya ay magpapartik po tayo ng banal na hapunan at nawa pag-alala po natin ito ay lalo pang magbigay sa atin ng katiyakan, magbigay sa atin ng lakas, at magbigay sa atin ng mas maliwanag pa na katuruan, pagpapaliwanag sa atin. Na sinasabi nga natin kung gaano katotoo yung kakainin natin na tinapay talaga yan, malalasahan ninyo, mahahawakan ninyo. At yung ginagamit din nating red wine, totoong red wine yan, malalasahan ninyo. Totoong totoo yan. Hindi po yan artificial. Ibig sabihin, hindi po yan kaluluwa. Totoong tinapay yan. Hindi po yan ang tawag nito? Espiritu. Kundi yan ay totoo. Kung gaano katotoo yan, na sinasabi nga natin, na pag kumain ka ng tinapay, ano mangyayari sa'yo? Lalakas ka. Pag uminom ka ng alak, sabi nga actually si Lucas nga yata nagsabi nito kay Timoteo, nakakatulong yan para tayo ay maging karoon ng energy o lakas. Gaano katotoo yan? Yan din po katotoo ang pangako na makakamtan natin kung tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na nakikita po namin ang aming kahinaan, nakikita po namin ang aming pangangailangan dahil nga ang tukso na naranasan ng aming Panginoong Hesus ay alam po namin nangyayari pa rin po hanggang sa kapanahunan namin. Hindi po nagbago ang aming kalaban na si Satanas sa kanyang gawain, Panginoon, upang kami ay patuloy na pahinain, patuloy na tuksuhin at bigyan ng mga sakit ng kalooban o sakit ng buhay, Panginoon. Ngunit salamat sapagkat ang ginawa ng aming Panginoong Hesus ay sapat upang kami naman ay bigyan ng panibagong buhay, upang kami ay bigyan ng panibagong lakas sa panahon nga po ng aming mga kahinaan. Sinabi niyo nga po sa patunay, patotoo ng aming kinikilalang si Apostol Pablo, na kung kailan kami mahina dahil nga po sa napakaraming pagsubok o sakit
na aming nararanasan, ay doon po kami nagiging malakas. Dahil ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa amin. Sa inyo nang gagaling yung aming lakas. Kaya po, Panginoon, pinagkakatiwala nga po namin sa inyo ang lahat. Sapagkat alam namin na sa inyo lamang kami tunay na may maaasahan. Tunay na nakatitiyak sa inyong lahat ng mga pangako. Ito ang aming dalangin ngayon. Sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito'y dinadalangin lamang namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.